upang magpahayag para naman po sa mga side ng antay sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang bagong crush ng bayan, Deputy Speaker Marcoleta, kayo na po ang magpapaliwanag. Maraming salamat po, Chairman. Deputy Speaker, dito po kayo sa podium po. Kung pong inyong mamarapatin. Maraming salamat po, Chairman Alvarez at Chairman Alvarado. A legislative franchise is a special privilege granted by the state to those who deserve it. It is not a demandable right. A franchise is imbued with public interest. The grant comes with duties and responsibilities both to the people and to their government. ABS-CBN came before this joint committee with the burden to convince each one of us that it has consensuously and faithfully discharged those duties and responsibilities from the time it was granted the privilege to operate a broadcasting company under its previous franchise. Congress has the exclusive constitutional mandate to either grant or deny a franchise application. This authority is borne out by the fact that not all who applied was afforded such privilege, which is why ABS-CBN must convince this chamber and the people that it serves that it is indeed deserving of a franchise. First, let's hear from Mr. Gabby Lopez III himself. Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, "In my heart, I am Filipino." Tama po ba yun, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Hindi Lopez? sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, saan nyo ilalagay si Uncle Sam? Ang puso ko, Pilipino. So, siguro ibabato-bato ko lang yun. Ipinanganak sa Amerika, nag-aral sa Amerika, nagnegosyo sa Amerika, bumoto sa Amerika, ginamit ang American passport sa maraming yugto ng kanyang buhay at paglalakbay. But now that his American citizenship has become a burden and even conflicts with our Constitution in regard to ownership and management of his Philippine business, how and to what extent does he treat his American citizenship? Can we see again that particular footage? Siguro ibabato-bato ko lang yun. Siguro ibabato-bato ko lang yun. Ang sabi po niya ibabato-bato ko na lang. That, ladies and gentlemen, is how best describe and reveal the posturing of ABS-CBN. It's not about service. It's about convenience, the advantage, and all the benefits that come with it. It's not about the Filipino people. It is all about itself, nothing more and nothing less. Gabby Lopez is an American citizen. Wala pong pagdududa na si Ginoong Gabby Lopez ay isang American citizen. Inamin naman po niya ito sa ating mga pagdinig at wala rin pong duda. Walang Pilipinong birth certificate si Ginoong Lopez. Inamin po niya na hindi iniregister ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkapanganak sa Amerika sa pinakamalapit na konsulado o embahada ng ating bansa. Maging siya po, nang sumapit siya sa hustong gulang, ay hindi po niya sinikap na kumuha ng Philippine birth certificate. Madali pong gawin to. Bukod pa po sa tungkuling dapat itong iulat ayon sa ating mga batas. Ang lagi pong iminamatwid ng ABS-CBN at ang kanyang mga kapanalig ay si Ginoong Lopez
ay tunay na Pilipino dahil ang kanyang mga magulang ay mga Pilipino ayon daw po sa principle ng jus sanguinis. Kailangan po nating liwanagin ito. Ang principle ng jus sanguinis ay isang disputable legal presumption. Wala pong naipakitang ebidensya na Pilipino pa rin ang mga magulang ni Ginoong Lopez nung siya ay pinanganak noong 1952 sa Amerika. Kailangan po kasi napatunayan muna ni Ginoong Lopez na Pilipino pa rin ang kanyang mga magulang nung siya ay isilang para magkaroon ng visa, ang jus sanguinis principle. Hindi po automatic ang application nito. Narito po ang mga records na pinagbasihan para mabigyan ng Filipino recognition si Ginoong Lopez. Ang una po, nakikita po ninyo sa ating screen, mga photocopy ng personal na birth certificates ng kanyang mga magulang. Hindi po authenticated o official na inisyu ito ng anumang ahensya ng ating bansa. Ang pangalawa po, yung affidavit of Filipino citizenship. Slide please. Na ginawa ng ina ni Ginoong Lopez noong Enero 20, 2000. Halos 50 taon pagkatapos may panganak si Ginoong Lopez. Sa mata po ng ating batas, ang isang affidavit ay isang self-serving testimonial evidence at ang tinatanggap lamang ay mga hindi maitatangging mga documentary o tinatawag na object evidence. Katulad halimbawa po ng Philippine passport ng kanyang mga magulang noong ipinganak si Ginoong Lopez. Pangatlo, Philippine passport ni Mrs. Conchita Lao Lopez na ipinagkaloob sa kanya noong January 27, 1998. Ang problema po dito ay inisyo po ito 46 na taon nang nakararaan pagkatapos na mapanganak si Ginoong Lopez at hindi katibayan na simulat sa pool ay may hawak na Philippine passport ang kanyang ina. Dahil po dito ay makikita mismo sa records ng Bureau of Immigration and Deportation at ng Department of Justice ang mga sulat kamay na minota ng evaluator noong March 27, 2001. Makikita po sa slide, kaugnay ng aplikasyon ni Ginoong Lopez for Filipino recognition, nakasulat po ay ganito. There is no proof of Filipino citizenship of his mother at the time of his applicants, at the time of his, meaning the applicant, birth on August 13, 1952. Allegedly, his mother is also deceased. Nakapagtataka po na kahit sinabi ng evaluator na walang patunay na Pilipino ang ina ni Ginoong Lopez nang siya isilang, binigyan pa rin ng BID at DOJ ng Certificate of Recognition si Ginoong Lopez. Bakit po napakahalaga nitong handwritten note ng BID? Because there is the likelihood that the parents of Mr. Gabby Lopez, particularly his father, had already been naturalized American citizens, or at the very least had categorically renounced their Filipino citizenship at the time of or even prior to the birth of Mr. Lopez in 1952. This also could be explained by why they did not report his birth to the nearest Philippine embassy or consulate in New York at the time. Without such evidence of Filipino citizenship of his parents at the time of his birth, the principle of jus sanguinis could not have benefited Mr. Lopez. At kahit natanggapin po namin na Pilipino rin si Ginoong Lopez, ay malaking problema pa rin ang kanyang pagiging Amerikano na walang puwang sa mahigpit na tagubilin ng ating saligang batas na nakasulat sa Section 11, Paragraph 1, Article 16 of the 1987 Constitution. Nasa slide po yan. Alam ko po na na-memorize na po yan ng ating mga mamamayan na nakatutok sa mga pagdinig na ginaganap natin. It must be emphasized, Mr. Chair, that contrary to ABS-CBN submission, it is not the view of the Securities and Exchange Commission that matters here. It is not the opinion of the Department of Justice that will prevail here, not even the Bureau of Immigration or other agencies. It is the will of Congress that should be accorded due respect, simply because it is Congress that has the sole and ultimate authority to grant or deny application of franchises.
Philippine Depositary Receipts or PDR. The hearings also proved that ABS-CBN, through a shell company organized by Lopez Incorporated, also violated the constitutional restriction on foreign ownership and participation when it sold 187 million PDRs to foreigners, or 62.6% of the over 298 million PDRs issued by ABS-CBN Holdings Corporation, to which the same number of underlying shares of ABS-CBN were transferred. Due to the excessive rights afforded to the holders of the PDRs, said holders are deemed beneficial owners of the underlying stocks of ABS-CBN, with corporate control enhancing mechanisms that can influence the major corporate actions that management may institute. This is again a clear circumvention of Article 16, Section 11 of the 1987 Constitution. Kahit na ABS-CBN Holdings ang nasa papel ng pagmamay-ari o karapatang bumoto sa shares ng stock representing the PDRs, hindi nito pwedeng ibenta ang mga nasabing shares dahil may contract of pledge with the Philippine Central Depository to hold the same in behalf of the holders as security for certain obligations of ABS-CBN Holdings Corporation. Hindi ba malinaw na pagbibigay ng kontrol ito sa mga dayuhang may hawak ng PDRs? Nandyan po sa slide yan. Lumitaw rin po sa aming pagsusuri ng mga foreign holders ay may option din na baguhin ang kanilang karapatan na sinasaad sa PDRs. Bagay na wala sa kontrol dito ang ating Securities and Exchange Commission. Bukod pa sa kanilang tanging karapatan na isalin o ibenta ito kahit kaninong individual, kahit walang pagsang-ayon ang Securities and Exchange Commission. Ang sabi nga ng isang prinsipyo sa batas, what cannot legally be done directly should not be done indirectly. Sa madaling salita, Mr. Chair, ang hindi dapat gawin sa patago, dapat itong gawin ng may pagsusumamo. Ang minamatid dito ng ABS-CBN ay ginamit naman daw ang PDRs bilang isang legal na instrumento sa maraming bansa. Ngunit ang hindi nila sinasabi ay wala namang restrictions ang mga ibang bansa tungkol sa pagmamay-ari o pamamalakad ng mass media sa kanilang mga bansa, gaya ng tagubilin sa atin. Gaya po sa Amerika, kahit 100% Filipino-owned ang TV or radio company, papayagan po ito. TV Plus and KBO pay-per-view. During the hearings, it was also proved, without doubt, ABS-CBN violated its franchise by airing multiple channels through its TV Plus. It was also proved that it sold digital receivers of black boxes to the viewing public without the approval of the NTC. It was also proved that it offered pay-per-view events in TV Plus without the approval of the NTC. Pati nga po ang laban ni Senator Pacquiao at Mayweather na walang pahintulot mula sa NTC, pinalabas din na may bayad. Lahat po ng ito ay pinatunayan ng chairman o chairperson ng NTC nang tayo ay dumidinig sa mga bahaging ito. NTC itself confirmed that based on its existing regulations, ABS-CBN was not authorized to encrypt or lock non-paying public its TV Plus channels using its free-to-air frequency under its franchise. Nasa slide po yan. NTC under oath declared that ABS-CBN completely disregarded its order or letter to refrain from airing PPB or pay-per-view services without the conditional access system guidelines that are yet to be formulated. ABS-CBN even utilized the platforms of its subsidiaries, namely Sky Cable Corporation, Amcara Broadcasting Network, and ABS-CBN Convergence in launching these illegal activities, which, by the way, also compromised the respective franchises that are also being considered along with that of ABS-CBNs. Nagkasala ang ABS-CBN dito ng maraming beses.
Pinangunahan nito ang NTC habang ito ay abala pa sa paggawa ng reglamentong ipatutupad sa tinatawag na Conditional Access System para sa pay-per-view. Sinadya nila ito sa kagustuhan nilang makinabang at kumita kahit wala pang itinakdang regulasyon, taliwas sa nakasaad sa termino ng kanilang prangkisa. Kung susumahin nga po ang multa doon lamang sa pagbebenta at paggamit ng sabihin na lang nating 5 milyon na black boxes sa loob ng 5 taon at 4 na buwan, ang kwenta po ay aabot sa 1.97 trillion pesos. Hindi pa po natin sinasama dyan ang violation ng multiple channels. Alleged block timing with Amcara. Ganito rin ang napatunayan na ginawa ng ABS-CBN nang gamitin nila ang Channel 43 para lumipat mula sa analog papunta sa digital system. Mula pa sa demonstration period na ibinigay ng NTC sa ABS-CBN, na hanggang June 30, 2015 lamang, ito ay nagpatuloy sa pag-broadcast ng TV Plus at pay-per-view incidents hanggang ito ay umabot ng 5 taon at 4 na buwan. At 1 taon bago matapos ang prangkisa ng ABS-CBN at Amcara, ay ibinenta ng ABS-CBN ang 49% ng kanyang pagmamayari dito sa Amcara na nagkukon block timing lang ang lahat para mapagtakpan ang paggamit ng TV Plus sa pag-akala nito ng prangkisa ng Amcara ay hindi mapapansin na paso na rin noon pang May 4, 2020. Nabuko pa ang ABS-CBN ng mapatunayan sa pagdinig na hindi block time ang arrangement nila kundi isang usufruct na ipinagbabawal po sa prangkisa. Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginoong Karandang na halos 24 na taon ay ABS-CBN ang gumagamit ng kanilang frequency, gamit ang sariling logo, tauhan at pasilidad sa pag-ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na pinatunayan ng NTC at ni Ginoong Karandang na patuloy na ginagamit kahit sila ay may cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong May 5, 2020. Sa kabila po ng pagsiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak na sarado na ito